Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang kontrobersyal na pahayag mula sa isang crypto pundit na si Bale. Ayon sa kanya, hindi ka raw yayaman kung 100 XRP lamang ang hawak or holdings mo. Ang kailangan mo raw ay libu-libong XRP para magkaroon ng tunay na yaman. Maraming nag-react dito at syempre maraming nagtatanong, totoo nga ba na hindi sapat ang 100 XRP para makamit ang malaking kita? At ang ilang XRP ilang XRP nga ba talaga ang kailangan para makuha ang inaasam na milyon? Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Simulan po natin sa kung ano po ba ang kasalukuyang kalagayan ni XRP. Sa ngayon, sa XRP po ay nasa presyo na $2.95. Mayroon po siyang circulating supply na halos 59.6 billion tokens, kaya isa po siya sa pinaka-liquid na digital assets sa buong mundo. Ang kanyang presyo ay naapektuhan ng bullish momentum at ng mga balita tungkol sa ongoing regulatory battle ng Ripple. Kaya sa market impact, kapag mas gumanda po ang sentiment tungkol sa kaso ni Ripple, posibleng tumaas pa ang presyo ng XRP at mas lalo itong maging attractive para sa institutional investors. Ngayon, bakit hindi po sapat ang 100 na XRP? Yan po yung pinakatanong natin dito. Yan po yung aktual na tweet dito ni Bale na pinagkaguluhan ng karamihan. Sabi niya, XRP is all about timing. You won't get rich on 100 XRP. You need thousands. Yan, kung susumahin, ang 100 XRP ay katumbas lamang po yan ng $295 sa kasalukuyang presyo. Oo, ito ay pwede pong maging entry point para sa mga baguhan, pero hindi ito isang halaga na kayang magbago ng buhay ng isang tao. Ngayon, kung ang target ay magkaroon po ng $1 million na net worth gamit sa XRP, malinaw po ang math or ang calculation. Yan, ang simpleng calculation po dito ay $1 million divided by $2.95. At ang kasagutan po dyan ay halos 338,983 na XRP ang kailangan. Yan, kapag $100,000 naman ang ating target, divide po natin yan ng $2.95 at makuha po natin ay halos 33,898 na XRP. Ibig sabihin, kung 100 XRP lamang ang hawak natin or holdings natin, halos imposible itong maging susi sa malaking kayamanan maliban na lang kung biglang sumabog ng sobra-sobra ang presyo ng XRP. Kaya sa market impact, ang realization na ito ay maaari pong magpabago ng strategy ng mga retail traders. Mas marami po ang posibleng bumili ng mas malaking halaga ng XRP kung naniniwala silang darating ang panahon ng malaking pag-angat ng presyo. Ngayon ay paano naman po nagbabago ang equation kapag umangat ang presyo? Ayan, kung tataas po sa XRP sa presyong $5, bababa po ang millionaire threshold sa 200,000 XRP. Kung aakyat naman po siya sa $10, ang kailangan po ay magiging 100,000 na XRP. Mas maliit na numero ito kumpara sa kasalukuyan, pero malinaw na hindi pa rin sapat ang 100 na XRP. Kaya sa market impact, ang posibilidad na makarating po sa XRP sa $5 or $10 ay nakadepende po sa adoption trends, liquidity inflows at regulatory clarity. Kung may positive catalyst po mula sa mga ito, posibleng tumaas ang presyo at mas lumapit ang mga investors sa kanilang financial goals. Ngayon ay ano naman ang papel ng timing at saka regulation? Sabi po ni Bale, timing ang pinakamahalaga. Kung titignan po natin ang kasaysayan na XRP, mabilis ang kanyang biglaang galaw at halos walang babala. Kaya ang tamang entry at tamang holding strategy ang nagdidikta kung kikita ka ng malaki o hindi. Bukod dito, ang regulatory clarity na unti-unting nakukuha ni Ripple ay isa pang game changer.
Kung maging mas malinaw po ang legal status ng XRP, mas madali para sa malalaking institution na pumasok at maglagay ng malaking kapital. Kaya sa market impact, kapag nagkaroon po ng full regulatory clarity, posibleng magkaroon po ng massive adoption sa XRP at ito ang magtutulak para mas mabilis ang pag-akyat ng presyo. At bilang panghuli, para po sa akin, tama ang punto ni Bale na hindi po sapat ang 100 XRP para magdala ng tunay na yaman. Ang katotohanan, kailangan talaga ng libu-libong XRP para makapagtulak ng malaking pagbabago sa financial status ng isang tao. Ngunit hindi lang sa dami ng hawak na tokens nakasalalay ang lahat. Ang timing ng pagbili, ang lakas ng market momentum at ang magiging resulta ng regulatory developments ay mga bagay na maaari pong magbago ng laro para kay XRP. Sa madaling salita, oo, mahalaga po ang dami ng XRP na hawak mo. Pero mas mahalaga rin ang tamang oras ng pagpasok at ang pangmatagalang pananaw sa kanyang market potential. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.